Dito na tayo ngayon sa SM Fairview. So, pakakanan tayo. So, mula sa SM Fairview, nakarating ako dito na 30 minutes. So, umalis ako kanina sa bahay ng 8 ng umaga. At ito ay tatahakin. So, medyo excited ako kasi ito yung break-in na tinatawag ng motor ko. So, normally, hindi ako naniniwala sa break-in kasi nagagamit ko naman siya papuntang trabaho. Pero bago pa ako mag-break-in ngayon, iba na yung ano, kagat ng gulong sa kalsada, eh. Iba na yung kapit tsaka sa accelerator, iba na rin yung pulso mo kapag medyo nagagamit mo na siya ng matagal. So, dahil di pa ako masyadong matagal na motorista, marami pa rin akong kailangang matutunan. So, sa bahay, nag-prepare ako yung mga basics na meron, pera, para dun sa panggas, sa may problema. Siyempre di aalis na wala ang ORCR, aking lisensya. Meron akong ekstrang damit kung sakaling mabasa ako at may raincoat din, payo, sa aking top box. So ang mga napansin ko rin, kailangan talaga guys mag-jacket kasi nung una ayoko, kasi parang patong-patong. Pero na-realize ko 'pag hindi ako nag-jacket mabilis mangitim. So, ang pinili ko yung medyo matingkad. So, yung jacket na gamit ko ngayon is yung may yellow tsaka puti para ma-press ko sa katawan at tsaka ano, kita ako ng mga kapwa ko motorista. So, yun lang naman yung purpose nun para, visibility para kapag umaga o gabi o hindi maganda yung panahon, kita ka pa rin, dagdag pa rin yun sa ano, sa pista. So, dahil first time kong pupunta gamit ang motor sa Bulacan, hindi, takbong ano lang tayo, takbong pogi lang tayo kasi, ah, hindi ako puwedeng bum mag ah, mabilis or bumilis yung takbo kasi siyempre pupulsuhan ko pa yung klase nung kalsada. So, napansin ko kanina pa puro malubak papunta dito sa ano, sa amin. Kasi ayan nakikita niyo guys, so yung ayan na yung, MRT yata ang tawag diyan, magko-connect yan sa SM North, so from Bulacan. So, kaya maraming construction, maraming stopover. So, ayan, hindi maganda yung daan, so aalog-alog 'tong cellphone. So, 'pag may pera na bibili rin ako ng camera na ididikit na lang sa ano, sa helmet. So, yung takbo ko dito depende rin guys, dati kasi takot akong mag-ano, yung sinasabi nila yung full speed. So, dati ayokong tumakbo ng mabilis, pero minsan 'pag tinotopak, ah, binibilisan ko rin. So, minsan nagsi-60 ako, mahigit 'pag nasa kalsada, lalo na 'pag okey naman yung daan. So, pulsuhan niyo rin yung gulong niyo kasi minsan madudulas ka kapag hindi okey yung kalsada, bagong ulan, may buhangin, may putik. So, yun yung mga natutunan ko at, isa rin sa mga sakit diyan ng mga kapwa ko motorista yung hindi nagsi-signal. So, nakakainis yan kasi ako bago-bago pa lang, so mabait pa ako. So, mabait pa ako. So, mahalaga talaga yung nagsi-signal tayo. So, meron kasing maling nakakaugalian, yung liko muna bago magsi-signal, eh. Ang malala pa niyan, baka hindi tumitingin sa side mirror. So, ayun, mahalaga yun guys para 'yan, ayun malubak. So, kailangan mag-minor ka kapag malubak kasi hindi mo masasabi kung ano yung, balance mo. Tsaka ano rin, kailangan listo pala, natutunan ko sa mga ilang buwan ko ng pagda-drive, yung mata mo malikot. Maliban sa nakatingin ka talaga sa harapan kasi yun ang
direksyon mo, kailangan maganda rin yung pakiramdam mo sa kaliwa at kanan at saka yun sa, madadaanan mong kalsada kasi baka minsan may pako, may bubog or na puwedeng makasira ng gulong yung dapat maiwasan mo yun. So, yun ang, na-realize ko driving is a skill talaga. So, hindi porket may lisensya ka na, matic, eh, hari-harian ka na sa kalsada. Yun yung napakamaling pag-uugali at saka, alam ko kahit naman matagal ka ng ano, nagmomotor or, ah, nagda-drive, puwede ka pa rin maaksidente. So, ito sisingit tayo. Ito yung mga ano, advantage guys sa kanya na maliit lang yung dala mo, puwede kang sumingit. Kaya lang kung hindi ka expert puwede ka rin diyan, maano, mapunta sa gutter or diyan sa bangketa. So, 'wag masyadong atat. So, ako naman, kapag hindi naman ako nagmamadali ang diskarte ko, okey lang, takbo lang. Hinahayaan ko lang silang mauna sa'kin, tsaka ano, para sa lahat naman yung kalsada. So, wala naman dapat ano, competition or dapat ano, full ka lang dapat lagi. So, ah, magna-9 na ngayon. So, medyo tirik na rin yung araw. Pero dahil malamig yung hangin dahil bare months na, so okey lang guys, okey lang yung takbo na 'to. So, ayan, mahalaga rin yung road courtesy kasi, kahit kotse yan or, motor, kailangan marunong tayong magbigayan. So yan guys, iniiwasan namin yung ano, putik ay yung baha kasi ano, ayaw namin madumyan yung mga sasakyan at motor namin. So, eh, well, nadumyan na rin naman yung motor, hindi gusto na ng motor. So yun, masarap magmotor. Akala ko at this age ano, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng lakas na makapagmotor. Nung una, iniisip ko hindi para sa'kin 'yan, hanggang sa na-realize ko kailangan kong matuto kasi, hindi ako okey sa public transport, yung sa shuttle bus, carousel pala. So, iba na kasi yung rota, so iniisip ko parang nakakapagod din sa carousel. So, ang dami kong na-realize na nabigyan na ako ng lisensya few months ago. So, January nakakuha ako ng aking, ah, student's permit tapos tinuloy ko na yun sa driving. Pumasa ako, nabigyan ako ng lisensya, bumili ako ng motor, eto na ako. Pero yes, nabanggaan na rin ako pero ibang vlog na lang. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako nagbigay sa tricycle. So, marami rin akong na-realize. So, kahit anong ingat mo, it's either ikaw yung mabangga o ikaw makabangga. So, dapat, kulang talaga. Ang nakalimutan ko palang gawin ay yung i-check yung odometer. So, hindi ko malalaman ngayon kung ilang kilometro mula sa bahay papunta dun sa destinasyon, papunta dun sa bahay sa Bulacan. So, yun guys. So, mahalaga talaga na you plan your trip, check niyo yung ano, yung parts ng motor, yung gulong, yung standard na routine na tinuturo sa'tin sa driving school. Kasi mahirap magkaroon ng aberya kung nasa kalsada ka na at, so ngayon okey pa naman yung ano, eh, weather, eh. So, maaaring 'pag tumirik ka, eh, good Samaritan na pagtabi mo, eh, baka puwede ka namang tulungan, eh, paano kung gabi o umulan. So, baka ang drama, eh, kanya-kanya tayo. So, look out natin yung ating sarili tsaka yung motor natin, dapat parehong nasa kondisyon. So, ako naman sinisigurado ko na maayos yung tulog ko kagabi, kasi alam ko mahaba yung biyahe. Hindi ko alam kung, okey ba yung, kalsada, yung mga rota, so yan. So masaya, masaya guys 'tong ano, bagong learning 'to sa'kin. So,
kung na-synchronize ko lang yung odometer ko, eh, malalaman ko. Pero anyway, next time na lang pagpunta ko ulit dito. Eh, napansin ko rin pala guys, dito dahil ano na 'to, eh, papunta na 'to sa probinsya, eh, may mga ano pa rin, eh, kagaya sa Quezon City, may mga hindi naghe-helmet. So, napakadelikado nun kasi, ah, hindi ang isa pa rin pala sa na-realize ko yung ang defensive driving sa aking, pagkakaunawa, eh, dapat ingatan ko yung sarili ko. Ibig sabihin, magtiwala pa rin ako sa kapwa ko motorista, pero hindi ko masasabi kung sino-sino diyan yung lasing, aatakihin sa puso, or hindi maganda yung kondisyon ng kanilang sasakyan nung lumabas sila. So, kapag hindi rin ako malisto at maingat, puwede rin akong maaksidente na hindi naman gusto ng lahat. Ah, so yun ang na-realize ko, kailangan talagang maingat at, ah, ano, tutok ka sa pagmamaneho kasi segundo lang puwedeng may mangyaring maganda at, yun yung mga hindi natin gusto sana makita rin kasi siyempre, mahalaga ang buhay. So, importante habang nag-e-enjoy tayo magbiyahe, nakakapunta tayo sa destinasyon natin, nabibisita natin yung mga mahal natin sa buhay, so or nakakapunta tayo sa trabaho, sa paghahanap buhay natin na ay safe pa rin tayo. So, mahalaga talaga 'yan. So, isa rin pala 'yun guys sa routine ko 'pag ako'y, the moment na sa motor na ako, nagpe-pray ako, bago umalis, in between 'pag nasa daan, at kapag naramdaman ko na I want to pray, at pag-uwi lagi akong nagpapasalamat sa gabay na binibigay sa'kin, na nakakauwi ako ng ligtas. So, mahalaga rin 'yun guys na maging routine natin habang tayo nagbabiyahe. Hindi lang siguro dahil sa motor or maganda rin siguro yung sasakyan kasi hindi natin masasabi, eh. So, sabi ko nga, kahit gaano ka naman kaingat, sumusunod ka sa mga, ah, signs, street signs, sa mga batas, kung ikaw yung babanggain for whatever reason, nawalan ng preno or lasing or inatake sa puso yung nasa manibela. So, gano'n talaga, eh, hindi natin masasabi. So, kailangan talaga prayers pa rin yung ating ano, pinanghahawakan sa pang-araw-araw. So yun, kita niyo medyo marami talagang construction dito. So hindi ko alam kung gaano 'to katagal matapos. Which is good kasi ito sign of progress dito sa papunta sa Bulacan. So yun guys, nandyan sila sa ano. Ako naman, yan gagaya ako. So kasi na-realize ko, teka lang, 'pag masyado naman ako mabait, baka anong oras pa ako abutin dun sa pupuntahan ko. So yan, so habang papunta na tayo dun sa ano, pupuntahan natin, medyo iba-iba na yung amoy. Medyo nangangamoy probinsya na yung simoy ng hangin. Minsan may parang may alagang hayop or kaya may nagsisigana. So, ayan. So, yan, kagaya tayo dito sa mga ang tansya ko guys siguro ano na 'to, mga 1 litro pa lang. So, isa rin pala yun sa mga natutuwa ako kasi nung nagpa-park na ako sa SM or sa mga mall, ang motor ₱30 lang, eh, sa kotse yata 50 or 100. So, maganda kasi, ang laking tipid tsaka yung 1 litro mo, ilang kilometro na yung babiyahe mo nun kumpara sa mula sa bahay namin 'pag nag-tricycle ako papuntang highway 15. From sa highway depende pa kung anong klaseng sasakyan mo, FX, jeep, or bus, or taxi, or angkas. So, ang laki ng tipid guys nung nagmomotor na ako. Siguro, kung dati pa ako natuto, mas marami pa akong natipid. Pero siguro nga tama yung sinasabi in his time, ah,
kung anong edad ka komportable, may kumpiyansa ka sa sarili mo na kaya mo. So, ito yun, eh, ito na yung panahon na hindi ako takot na kapag may tumitingin sa'king malaking truck, kahit may pusinaan ko sa likod. Nakaka-bad trip yun kasi nakakagulat yun, eh, pero okey lang. So yan, ayan, tricycle, normally mag-o-overtake ako diyan kasi minsan ano yan, ano rin yan, tigil-tigil lalo na kung naghahanap din ng pasahero. Gano'n rin pala naobserbahan ko sa mga jeep or sa bus. Hindi ako pupundot diyan kasi ang tendency niyan takbong ano lang yan, naghahanap yan ng pasahero. So, ang tendency ko mag-overtake ako sa kaliwa. So yun na nga, balik tayo dun. So, na-appreciate ko talaga na marunong na ako magmaneho pero hindi pa ako yung sinasabing ekspertong totoo. Kaya kailangan ko pa rin talagang ano, magbiyahe mas madalas kasi dun ka mas gagaling. So, pansin ko rin parang hindi na ako masyadong, ah, tawag dito, minsan nawawala ako sa concentration, napapabilis yung, sa accelerator, which is bad. Kasi baka bumangga kapag hindi tama yung, ah, pagpreno ko. So, mahalaga talaga na ano, na listo tayo. So, 'yan marami ng mga malls dito papunta sa Bulacan. So, it's nice kasi maraming mapupuntahan na yung mga taga Bulacan bago pa makarating sa SM Fairview, sa Ayala sa Fairview Terraces, sa ano, nakalimutan ko na, sa Robinson. So, bumalik. So, yeah. Maganda rin dito sa ano, kasi luntian pa siya, maraming mga puno, mas, presko. I'm sure sa gabi tsaka sa madaling araw mas malamig pa dito at baka mas mag-peak pa yun 'pag December papuntang January. So yun guys, so yan yung mga ano tayo, mga nagmomotor din na ano. Hindi ko pa nata-try yung ano, yung group ride na yung pupunta sila sa Cainta, Antipolo, or somewhere. Siguro 'pag may time na. Medyo ano ko lang 'to, eh, icebreaker ko kasi medyo focus ako sa thesis lately. So gusto ko lang mag-ano, mag-unwind, yan. So sabi ko punta nga ako sa Bulacan para, ah, mailabas ko rin 'tong motor ko. Ang pangalan ng motor ko si JM, parang initial lang ng pangalan. So yan, may bonding na kami sa motor ko. So yan, dati bisikleta ako hindi ko malinis-linis, eh, kaya hindi ko maano yung mga dapat chicken ngayon, ito todo alaga sa akin. At proud din ako kasi ako naglagay ng mga accessories niya, eh. So, hindi ako nagpaturo, nanonood ako ng YouTube, yung mga instructions sa mga ano, sa Facebook, yung group, kung paano yung mga tips na ganyan, yung maganda. So, lumalawak yung kaalaman mo kapag ano, gusto mo talaga yung ginagawa. So, yung little progress nito at upgrade, masayang-masaya na ako kasi ako yung nag-canvas, ako yung nag-install. So, for me, it's a big achievement kasi again, hindi ko siya inisip or nakala dati na mapupunta ako sa sitwasyon na 'to na nagmomotor ako. At, ano siya, masarap yung pakiramdam kasi, para ka lang nagbibisikleta pero siyempre less yung ano mo, hindi ka nagpe-pedal, walang power steering. Yung kamay lang talaga sa brake at saka sa accelerator. Tsaka yung pagbalanse mo ang dapat mong maging, consistent sa pagpapatakbo ng motor. So yan, so sa driving hindi ka puwedeng bumuntot. Maganda talaga may distansya ka kahit mga isang kotse yung pagitan niyo sa ano, para 'pag may, ah, huminto sa harapan hindi kayo sunod-sunod na magkakaroon ng problema. So yan guys, tinuturo rin sa'tin yan kapag broken line, kapag hindi broken line, kailan tayo dumaan, decision lane. So yan, may tutunad ako, 'di ba? So yun. So yan 'no, kapag yung jeep nandiyan lang yan sa kanan kasi nga may pababa, may sasakay. So
kailangan talaga iwasan sila or i-overtake kung maaari. Pero again, kailangan maganda yung ating pagtingin para sa kaliwa't kanan. Sa ngayon, medyo may kumpiyansa ako sa daylight or sa umaga na pagda-drive. Pero kailangan ko rin, ibang kakayahan kapag magaling ka rin magmotor sa gabi. Considering na meron akong salamin sa mata, kailangan matutunan ko na mag-drive ng maayos din sa gabi. So, yun yung hindi ko pa masasabing medyo magaling talaga ako kasi iba yun, eh. Ah, at lalo na na-realize ko kapag masyadong yung ilaw ng mga sasakyan sa likod mo, sa harapan mo, nakakabulag, nakaka-distract siya. So, again, courtesy yun na minsan nakakalimutan natin. So, napansin ko rin yung stock na ilaw nitong gamit kong motor, kailangan ko ba 'tong, i-upgrade na or okey pa 'to? Kasi, ah, importante mahalaga yung, vision sa kalsada. I-high beam ko man siya o yung low beam lang. So, andito na tayo sa SM, ah, ah, ano tayo dito, tayo stopover, wala lang. Ito yung SM, bago pa mag-SM Fairview. So, puwede na sila dito pumunta at mamalengke o mag-mall, puwede naman. Pero mas malaki pa rin kasi sa service. Mas marami rin madadaanan dito guys sa mga ospital, ah, ibig sabihin ano siya, mas marami ng siguro project. Private hospital siya, hindi siya mga government hospitals. Pero again, it's good kasi nagge-generate din ng, trabaho sa mga allied profession at, hindi na kailangan dalhin ng mas malayo pa sa Quezon City or yung nearby cities para lang mabigyan sila ng tamang kapusan o pang-medical na attention. So, sana mas lumaki pa yung mga government tsaka private hospitals at the same time yung mga, ah, makakapag-boost ng economy sa Bulacan, sa mga malls o kaya mga factory o kaya, ah, tourist spot para mapuntahan mo sa Entrada. Parang ang laki ng mga changes guys, ang dami ng mga ah, mga nabago. Isa rin pala sa na-realize ko, iba yung pananaw ko na ngayong dati kasi for the longest time, pasahero lang ako, eh. So, nakadungaw lang ako sa salamin or maupo ako dun sa malapit sa harapan ng sasakyan o kaya sa likod, sa gitna. Nakatanaw lang ako kung nasaan na ba ako, magpapaano na ako bababa. Ngayon, iba na yung pananaw ko nung ako nung nagmamaneho. So, ah, ang ano pala parang iba yung pakiramdam parang, baka ako lang yun, baka 'pag marunong ka na pala mag-drive parang ayaw mo ng mag-ano, maging mananakay. Baka ako lang yun, siguro gusto ko pa rin 'pag tinatamad ako, pero so far nag-e-enjoy pa ako, eh. Pero hindi na ako kagaya guys nung mga bata-bata pa, yung mga agresibo, yung mga ubusan ng gas, yung drama dun sa pagpapatakbo ng mga motor nila talagang sumpali pa rin. Siyempre may edad na ako, so ayoko naman gamitin kaagad yung memorial plan ko at yung biyaheng langit, eh, iniiwasan ko rin. So, takbong okey lang tayo, so yun. Siguro guys iba rin pala ang ano nito, maganda coverage nito kapag yung, camera ko ay nasa helmet. Tsaka yung microphone kasi parang iba yung ano, 'pag may hangin. So, anyway, try natin mag-investigate sa future. So, sa ngayon, nilagay ko lang siya dito sa cellphone holder at naka-fix lang siya. So, hindi nga lang siya naka-landscape lagi. So, ganito lang siya. Parang ano lang ako, parang nagga-grab lang ako or angat lang, ganyan lang yung posisyon. Isa pala sa mga ano ko rin, share ko lang.
ako lang ba yun na 'pag sobrang layo guys yung biyahe, as in dahil naka-jacket tayo, basang-basa yung t-shirt sa loob, tsaka yung underwear ko, tsaka yung medyas. Kaya ang sistema 'pag galing ako sa ganyang layo sa bahay, palit kaagad kasi ayoko yung pakiramdam na ano, na parang basang-basa ka sa pawis. So, ngayon ko lang naiintindihan yung mga kasama ko dati na 'pag galing labas nagmomotor medyo nagpapahinga sila. Kasi ano rin pala, nakakahapo, nakakapagod rin pala. So, ano ngayon na nagda-drive na ako ng motor naintindihan ko na sila. Sabi ko, "Oh, ba't tayo pa haggard kumain ko, eh, nag-drive lang naman ako mula diyan." Yun pala yun. So, ano pa sila, pagpapahangin, medyo relax-relax lang para lang ano, ma medyo makondisyon ulit. So, yun pala yun. Kasi nga mainit, lalo na guys nung summer, init sa ano, ay hindi pala summer, nung umuulan. Kapag hindi 'pag cheap lang yung raincoat mo, 'pag, ah, biglang umulan, biglang umaraw, para kang ano, tawag dito, basang-basa yung loob nung damit mo nun dahil yung moist na trap. So sabi ko, ito pala yung mga ano, hassle kapag ano, kapag tatabi ka ah, alay ka ng raincoat, biglang aaraw, ta's tatabi mo na naman. So yun. Anyway, pero masaya pa rin kasi ano, ang maganda sa pagmomotor, hawak mo yung oras mo. Kung kailan mo gusto, umalis, hindi ka medyo naawa nga ako guys kasi kapag nakikita ko yung mga ang tao nag-aantay ng sasakyan lalo na pag gabing ganito. Kasi, dati rin ako nasa gano'ng sitwasyon na parang nag-aantay lang ako ng sasakyan kasi nga ano, ah ay ano, 'pag may budget ka magta-taxi ka or magba-backride ka. Ah, pero 'pag wala at budgeted lahat, pipila ka talaga sa mahabang MRT, LRT, tapos from there mag magko-connect na ano na, FX or jeep, tapos pagbaba mo ng jeep ulit papunta sa lugar niyo baka mag-tricycle ka pa, maglakad ka pa. So yun yung mga naiwasan ko ngayong marunong na ako magmotor at nagda-drive na ako papunta sa trabaho, papunta sa mall, o papunta sa gusto ko ngang puntahan. Siguro in the future ano, maganda kapag sa probinsya na mas malalayo pa sa NLEX, SLEX, ay yun nga lang ang limitation dapat 450 pataas yung, motor mo. So sa'kin nasa 125 lang, so pang urban lang 'to. Ang maganda rin pala dito sa motor kong nabili, ito yung latest na model ng Gravity, ah, version 2, kaya lang di siya keyless, is yung gulong niya puwede rin sa rough road at saka yung open road. So, yun nga yung tine-testing ko ngayon, so kung okey ba siya. Ang isa sa mga hindi pa ako okey is yung hindi pa ako magaling guys tumingin paano mag-troubleshoot sa sarili kong motor. Malakas lang akong bumiyahe pero, kung sa ganitong sitwasyon kung sakaling may humingi ng tulong sa'kin sa kalsada na kapwa ko motorista, hindi ko yun tutulungan kasi wala rin akong alam kahit basic, eh. So, siguro eventually kailangan ko rin mag-aral para marunong din naman ako kahit papaano. Kasi siyempre, dagdag pa rin kung may kaalaman ka, yung simpleng ano lang dapat masolusyunan. Hindi laging ano, aasa ka dun sa mekaniko, sa kasa. Dapat marunong, ang isang driver tumingin ng problema sa sarili niyang sasakyan. So, yun ang admittedly hindi pa ako marunong dun. So, sa ngayon, sakay lang ako tsaka siguraduhin ko lang yung gas, kailan yung change oil, yan bilisan na natin. Kasi okey naman yung daan. Iwasan natin yung traffic dahil kung masarap magbiyahe guys, yan, malamig, mahangin,
maganda yung tanawin. So, isa rin pala yun sa naging motivation ko guys para matuto kasi balak kong bumalik sa Batanes. Kasi punta ko dun ng 2017, puwede mo siyang i-bike, eh, yung buong province. So, ngayon sabi ko nga sa susunod magre-rent pala ako ng ano, ng motor, ta's imo-motor ko naman siya. This time meron na akong pang ano, content sa vlog na naikot ko siya ng ano, ng nagmomotor or scooter. Hindi ako marunong pati yung license ko pala hindi puwede pa sa ano, sa ibang klaseng motor pang ano lang ako, pang scooter. Non-pro, so okey pa rin. Importante pumasa ako first take, pareho din sa practical at dun sa written exam. Medyo hassle nga lang kasi nung punta ko sa written exam, eh, nag-ano pa shutdown yung ano, sa East Abna branch. So, wala kaming exam ng ilang oras tapos nung nag-resume malapit na mag-5, pero tinaga ko yun kasi ano, ilang items din yun, eh. Either in English or Filipino. So, kailangan makakuha ka ng certain number of correct points para makapasa ka. Tapos combine yun, pumasa ka sa actual dapat, kundi mag-i-retake ka after a week, sa practical mo, sa driving school na accredited na LTO, tapos yung written exam nila. So, 'pag kinumbine yun, pareho dapat pasado ka na, saka ka lang ikutan ng license. So, luckily pasado ako sa week na kumuha ako nun tapos sinaga ko talaga kahit madilim na. Ang sarap nung pakiramdam guys nung nakuha ko yung lisensya ko, na meron na akong license dagdag sa ID rin. Tsaka ito yung mga ano, eh, mga bagay na hindi ko plinano pero naging blessing, ni Lord na parang, oh, may bago ka na namang natutunan sa buhay. So, make the most out of it sa blessing na yan. So, again, hindi ko siya pinangarap. Dati nga sinasabi ko 'pag nanalo ako sa raffle ng motor pamibebenta ko lang siguro 'to. Eh, ngayon, who would have thought na ano, na magkakaroon pala ako, bibili ako ng motor. Thank you tayo kasi ano, meron akong natutunan. So, maingat tayo sa pagkaliwan kahit ganyan. Ah, dapat ano, yung iba kasi bumubusina para, parang sinesenyas yun na kultura na napansin ko para sa ano, sa mga nagmomotor na mauna na ako, bibilisan ko. So, isa sa mga natutunan ko rin sa kultura diyan sa kalsada na parang though tama yun, kapag may mag-o-overtake, 'wag mong paspasan rin dahil nagpapaalam siya na bibilisan niya na. So, yung busina is yun yung napansin kong mga ginagawa ng kapwa ko motorista para mauna sila. So, yan, bibilisan ulit natin kasi okey naman. So, sa mga gustong magbiyahe papunta dito guys sa San Jose del Monte or Sagaray, Bulacan, maganda ang panahon. So, plan your trips ahead guys. Ginawa ko 2 days ago, chine-check ko, tsaka last night, ano yung weather today para bukas. So, Google kayo. So, na-check ko dun, mababa yung porsyento ng ulan. So, yan. Ah, ladder break muna tayo kasi medyo mahaba na rin yan. So, saglit lang tayo dito. So, balik na tayo sa kalsada kasi mahina. So, yan. Isa rin yan sa mga na-appreciate ko guys na ano, na nagmomotor na ako. Kasi nung sumasakay pa lang ako, ano ako eh, parang tawag dito, ang bilis akong maihi. Or parang ano, hindi ko maintindihan kahit naman di ako umiinom. Parang 'pag matagal ako nakaupo lumalamig pa yung likod parang balisaw-sawit so kailangan magsilid ka talaga. So maganda ngayon anytime na gusto ko mag-ano, mag-ihi sa tabi o kaya sa mga gasoline station puwede na. Hindi na ako kailangan magsilid. So yan, so yan, so abanto lang tayo sa
dapat dito kasi tingnan natin. Kasi baka maunahan. Hindi rin pwede. So, yung ano tayo, dahan na. Siguro kung kasi umalis ako guys sa mas maaga sa bahay, parang 7 baka malamig pa yung panahon. Ganito kayo. Kasi 8 eksakto ako umalis sa akin. Tapos 8:30 ako nakarating 7:30. So, yun na nga. Sa mga pupunta dito sa atin, sa San Jose, Del Monte, or sa Garay Bulacan, ito ngayon guys, yung kalsada na makikita nyo. Mas maganda ngayon kasi nga okay yung panahon. Na-check ko. Tama naman yung weather forecast. At siguro kung putik-putik to, tapos maraming baha, baka hindi ko na-appreciate yung biyahe ko ngayong araw kasi hassle yun. Pwede, yung iba palang mga sasakyan, lalo na sa mga tag-ulan ng mga nakaraang buwan, eh, walang pakialam na basta pagtakbo nila kaya mabasa yung motor o yung kotse. So, yun yung ano eh, hindi mo maiwasan. So, kailangan mo ng ano, kailangan ng bilad yung mga ano. Yung pala na isa ring ginagawa ko guys, ewan ko yung pag ginagawa ko. Pag may kaya naman, binibilad ko yung helmet ko sa araw para mas maganda amoy araw siya kaysa doon sa hindi ko siya ibilad at kulob. Nung nakiki-back ride ako dati, yan wala pa. Yung maganda yung daan. So, yun yung dapat ayusin ng mga nanalo nakaraang lungsod. Yun. So, ma-hassle to guys pag ganito. Ang na-realize ko nung ano, dati nakita ride ako, iba yung amoy ng helmet. So, yung iba nagsispray pa para lang parang pabango pa, para matanggal lang yung amoy kulob na amoy na to yung pawis. So, hindi maganda yung amoy. So, ako, maliban sa nilalaman, yung sa tela, yung sa helmet, yung cover nun, sa loob, mas papatuyo, binibilad ko siya talaga rekta sa araw. Kasi nga, para kung may mikrobyo, sa akin jacket binibilad ko rin para yung kuminato yung pawis, mas maganda amoy araw kaysa amoy pawis. So, yan yung mga naging routine ko na wala naman nagtuturo sa akin. So, may mga matutuklasan kayo guys na diskarte, para-paraan din para ano, sa convenience nyo, sa safety nyo bilang isang motorista. So yan, medyo mahaba na yung biyahe natin. So, dami ko na ng kwento. So, simulan ko na may kwento yung buhay ko. Hindi, may kukwento ko. Nag-enroll din pala ako guys sa MMDA na free motorcycle class sa December. So, libre siya na pwede sa mga may lisensya na at saka sa wala pa. So, tingnan natin. So, next content ko siguro yun sa vlog ko kasi 2 days yun. Ilan pala sa mga pinag-iisipan kong mga bagay tungkol sa insurance ng motor. So, wala pa akong idea kung para saan ba yun, magkano, at makukuha ng insurance para sa motor. So, pag may budget na. Hindi, pati yung parang coating sa kulay. Marami ako napapanood sa YouTube na kasi Facebook na parang maganda yung pero kailangan ko pa magpasa at mag-seleksyon kung okay ba nga yun para sa akin. Saka ano ba benefits mo, saka magpa-issue ako ng ito. Pag nabangga pa ako o nakabangga, ano ba yung sasagot. So dahil wala pa akong budget yun, mas maganda na. Wag na lang ako makabangga para wala na ako. So, yan. Kaya mo tayo.
here na guys, San Jose del Monte, Bulacan, dito sa probinsya namin. Exactly 1 hour and 30 minutes from sa bahay. So yan, papahinga muna ako. Okay yung biyahe ko. Ito yung break in ni JM. Yeah boy. Ayan guys, so pabalik na tayo. So kahit dito sa probinsya, narinig kami mga marites. So yan, balik na tayo. So ito yung pababa sa amin. So, medyo mataas kasi nasa burol kasi yung bahay. Pero so overlooking natin yung buong Balacan. So yan, recharge na, balik na sa city. So successful yung aking biyahe guys. So sarap ng feeling na pabalik na tayo. Mas mainit ngayon ng panahon pero okay lang. So I hope marami ako naikwento at di kayo na bored at sana mas maganda na yung aking gadget sa susunod para mas marami pa akong ma-share. Sana na may natutunan kayo, nagkaroon kayo ng tips sa journey bilang isang pagguhang motorista. At ayan. So, ganda ng view guys, no? Dito sa amin. So, paakit to ng bundok. Pababa na ako. So, okay lang. Hindi masyadong kailangan. Anyway, so, salamat sa mga nagtaga sa dulo ng video kahit mahaba to. Maraming salamat at hindi ko na ipukunin yung buong video pabalik sa bahay. So, boring na yun. Hanggang dito na lang tayo. See you!